Brother, alin ang truck mo? Yan po, sir. Yung naka-open po Nasaan yung... mga tao dito? andun po, sir, yung impounding. Halika. Yung in charge dito, nasaan? Andun po, sir, sa may ano na yan, sa Roydol po. Ito yung truck mo. Opo, sir, yan po. Hindi po nagkakamali. Siya po yata pinag-clearance po. Opo. Hindi, ganito eh. Brother, naka-record tayo, no? Hindi naman ito personal eh. Ito tumawag sa aking opisina. Okay? Kung yung report sa'yo ay kontra, magsalita ka. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may nagtahan. Okay. Ang enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Okay po. No? Opo, sir. Inilipat. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon, sir. Andun po may... Inilipat. Okay po. And nakita ko doon sa video, may truck, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo, sir. Ilang beses binawasan? Mga 4 siguro po, sir. 4 na truckload, nung maliit na truck. Then, kinabukasan, tama, Opo. may dumating kayong mekaniko. Opo, sir. Nagawa ninyo. Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos iniskortan papunta dito. Yung MMD po, sir, nakatalaga doon mismo. Kaya kasi may nga, barak. Oo. iniskortan kayo ng MMDA papunta dito. Hindi hinila, iminaneho mo. Opo. Brother, illegal impounding yun. Okay, yan ako lang po yung report. Kasi po, hindi po nagkakamali sa principal ng clearance. Titingnan ko lang po sa principal. Hindi, ang mali doon, hindi dapat in-impound. Kasi nung in-impound, nagawa na nila eh. Nagawa niyo na po. Opo, sir. Oo. In-escort lang kami ng MMD po, sir. Dito papunta rito. Pagkita pa siya. Nakakuha ko lang po yung report, sir. Sige nga. Tampalasan eh. Binantayan naman pala eh. Ilang beses kang tinikitan nung una? Obstruction? Bari po, sir, dapat dalawang obstruction saka isang, binawi po nilang isang obstruction. Tinitikitan ng paulit-ulit, obstruction. Binawi. Binawi po yung isa. Ilan ang natira sa'yo? Dalawa po. Dalawang ticket. Ano yan? Araw? Hindi, same day. Same day. Alam mo, Brother Jerry, dapat wala namang may gustong tumirik ang sasakyan eh. Ngayon, siyempre, sa ngalan ng public service, responsibilidad ng MMDA na i-clear. No. Ang masama nito, hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. No. Nilipat po, sir. Pero nagtataka ako, nailipat nila ba't hindi pa idiniretso dito? Private ba yung towing truck? Mismo po, sir. Truck ng MMD mismo, sir. Yung malaking truck. Pinagtataka ko, bakit inilipat lang? Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito, ay hindi tayo makikialam. Opo. Dahil tama. Tama yun eh. Pagka-impound. Ang problema, yung truck nila, inilipat lang Brother Matt, no? Tapos, kinabukasan, nung nagawa na, ikinuman, imaneho mo, iniskortan ka papunta dito. Punta Ano? dito po, sir. O di illegal impounding. Yung isa pang tarong doon, yung buhangin na kinuha sa kanya, saan na napunta? Yun nga. Doon po, sir, dinala nila sa may ilalim po ng, doon daw sa may, nila, sa Menjola. Sa opisina doon? Oo, sa may Menjola po. Ng MMDA? MMD, mayroong... Inaandun lang Pero, po? brother, mali Opo. yun. Mali po yun. Produkto niya yun eh. nga, sabi ko nga po, sir, ba't ka ako binabawasan nyo kung ipapatuwing nyo man lang? Kasi, dapat ka ako, hindi nyo nababawasan. Ang dahilan po nila, sir, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Hindi naman po tinawing. Pero mali yun. Tapos tingnan mo, Brother Jerry, nag-i-impound sila ng mga sasakyan, nakabalandra lang.
Ulan, init po. Ulan, init, ulan. Eh samantalang halimbawa ikaw ay may-ari nito, hinuli ka at sinabing kolorom. Eh ang lumalabas, sinintensyahan ka na eh. Samantalang may karapatan kang mag-contest, may investigation. Ay paano kung after the contest, mali ang apprehension sa'yo? Hindi na perwisyo ka na, ano. Talagang pasensya, ano, dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na yung tunay na public service. So, katulad yan, pinagmulta na halimbawa ikaw, impound tayo sa sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months po yung ano. Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Papaanong parusa? Yung pinakakaingat-ingatan mo sa sasakyan. Tubos na po, sir. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Natubos na po namin. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Ano nakalagay? Ito po, sir. Ito po ang laki niya. 5311. O, ano nakalagay? Ito po ang nakalagay, sir. As per advice, 300 days. Secure clearance from office of the chairman before release, sir. Alam mo, pasensya na ha. Sir, po. Ang ikinakabusit ko dyan, paanong clearance, mali nga yung pagka-impound. Pasensya na, ako nagagalit ha, hindi sa iyo. Yes, sir. Pero issue eh. Ako naman, sir, bilang... Hindi, alam ko. Wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Apo. Ang questionable dyan, isang linggo na kayong walang hanap buhay. Opo, sir. Attorney, nandito ako sa impounding ninyo sa Pasay. Yes, bakit? Sino ba ang supervisor ninyo dito sa pag-i-impound ng sasakyan? Nasa ano siya? Tumana. Alam mo, partner, Yes, ano yun? ikukwento ko lang sa'yo at ito naman, iimbestigahan mo eh. Kawalang ya naman ang tao natin. Alam mo kung bakit? May truck na tumirik sa nagtahan. Huwebes last week. May kargang buhangin. Yung enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Inilipat yung truck, mga around 500 meters. Opo, sir. Mga ganun lang po. Tapos, binawasan ng buhangin, mga ilang elf. 4. Nasa 4 po. Then, kinabukasan, nung magawa na yung truck, in-escortan itong driver, in-impound ang truck. Hindi hinila, minaneho ng driver. Kaya, alam ko na yan, yung taga-Nueva Ecija. Oh, Marami na kasi kami ng insidente na? yung mga buhangin na uhulong, overweight. Tapos, ang problema dyan, ilang araw na, more than 24 hours, ang sabi, i-rescue, alam mo kung saan siya na ano malapit sa Malacanang. Kaya kami... Kapatid, Kaya kami kapatid. talaga, ang gusto ni Chairman, tinuruan ng leksyon yun. Paulit-ulit na lang yan. bakit? Bakit paulit-ulit itong truck na ito? Marami yung mga Kapatid. mga buhangin. Kapatid, hindi pwedeng ganun, yung paulit-ulit na lang. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Pangalawa, bakit in-impound? Ay gawa na yung truck. Alam mo kapatid, abogado ka. Alam mo, yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pang-aabuso sa kapangyarihan yan. Paano to? Isang linggo walang hanap buhay. Ay kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior eh. Pero kawalang yan naman ito, brother. Ilang beses na yan, hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. So, yung Oh. overload nila at pag... No, no. Walang
walang mga balot ng mga Brother, buhangin, hindi kami naglilinis, okay lang. brother, ang questionable dyan, yung implementation. O sige, stalled vehicle, o ticket, ilang beses tinikitan. Tapos, yung sinasabi mong kalat ng buhangin. Ibang kaso ito, stalled vehicle ito. Kaya na namin binawasan ng buhangin para maalis namin kaagad. Yes, pero, Kasi nakakaabala ng traffic more than 24 hours. Ang sabi ng may-ari, i-rescue. brother, excuse me. Yes. Sabihin mo kung mali ako. Obligasyon ng MMDA na i-remove yung stalled vehicle, di ba? Okay. Tingnan mo. Lawyer ka naman. Di ba nagbawas kayo? Tapos, nung nabawasan ninyo, nung kinabukasan na nagawa na yung truck, kapatid, responsibility ninyong i-clear, itowing. Ituwing sir yung paglipat ng mga buhangin sa truck. Magalit kami ng truck para maalis lang yan. Overloaded ng truck. Trabaho pa namin yan. Hindi yun. Huwag natin ulit-ulitin yung salitang Malacanang kasi unang-una, wala naman truck driver o truck owner na gustong tumirik ang sasakyan. Lunes papabalik-balik itong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Ano ba yan? Eh, ibig sabihin kapatid, pag wala yung... malakas ang ulan dito, no? Kaya medyo malakas ang salita ko. Pagtuturuan niyo yung tao nyo, ilang beses na nangyari yan. Nung panahon pa ni Colonel Lipana. Pag wala siya, hindi na umusod ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka, kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya 1 week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa, pero hindi makalabas ang clearance, kailangan daw ikaw ang paperman. Kawawa naman yung mga malit na manggagawa, katulad nito, isang hamak na truck driver lang. Oh, hindi gutom ang pamilya nito, 1 week. Hindi, ganito kapatid, naulan dito, no? Bibit-biting ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance. Papunta ako dyan sa office. Saan dyan? Doon sa old building o sa bago? Pasoyo, brother. At talagang alam mo, kaya ako'y nainit ang ulo. May problema eh. Tayong mga nasa posisyon, wala namang problema kung maging stricto tayo eh. Pero, wag naman ganun kasi ang dating harassment na sa parte ng truck driver at ng truck owner. Gusto mag-comply pero 1 week na pabalik-balik. Papunta na kami dyan, from Pasay. Kaya diretso kami dyan. Servicean ko na itong truck driver. Yes. Hello. Sumama ka sa amin. Ito ka. Bakit ba ito po yung report? Ay, kopya. Kawawa ang mga tao. Yung mahihirap. Kung ito, anak ni Governor, matagal nang narilis yung truck niya. Oh. Oh, di ba? Kung ang may-ari ng truck ay governor o congressman, sigurado na i-release na yan. Yung araw din ngayon. Yeah. Kung ang panalangin ng mga naapi ay nakakamatay, marami nang namatay na nasa posisyon.
Grabe. Pang-abuso sa kapangyarihan yan eh. Sabihin ko sa MMDA, kukuha ako ng towing truck, i-accredit nila, no? No? Di ba? Kukuha ako ng malaking truck, hindi nila kaya. Kaya na, brother. Let's go. Brother, daram ng payong. Sukob na lang kami. Oo. Brother Max. Brother, thank you ha. Sensya na kung bakit mataas ang boses ko ha. Pero, sige ko, mas malaki ko. Hindi, okay na. Sukob na kami. Nakalagpas po dyan yung sir sa siding, mga ganyan po. Ayan na yun. May trapal eh. May trapal eh. Paano mananabog yung buhangin? Diba? Kaya nga po sir, sinasabi ko sa kanila, bakit nyo binabawasan yan? Hindi nyo naman... Paano mananabog ang buhangin? May trapal. Kaya nga po ha. Saan ang probinsya mo, brother? Bacolod po sir. Bacolod. Opo sir. Awa-awa kayo. Gutom na sir, pamilya sir. Isang linggo na ngayon sir eh. Ala namang kita po sir. Pasensya na kayo. Talagang ganyan. Opo nga sir, kaya po tumawag na po kami sa inyo sir para... Patok, mauna ka. Brother, salamat sa payong, ha? Okay na to sir, may ilaw. May pipili sa Tony Nunez. Sinong nandyan? Check mo sila dyan. Hindi, kay Atty. ano. Anong floor si Atty. ano yun, Lian? 16 po. 16. Ikukunin kami clearance. Thank you. Brother, 15 floor. Thank you. Thank you. Thank you. Ay. Brother, ang mas mo. Kami ho yung... Tatay ko po. Ay, okay. Nandito pala kayo. Good evening. May pinagbilin siya to. Yung sa clearance. Ay, okay na, sir. Sinong next? Lagyan na. Yan. Sinong next in line? Sinong next in line? Opo, doon na po yan na. Sinong next in line kayo? Ay, secretary lang po. Sino sa Atty. Lian? Si Attorney Dayan po. Dayan. Yes po, head po siya ng Nasaan siya? legislation. Nakauwi na, sir. Pakisabi sa mga kasama niyo, hindi pwede yun. Ano po yan, sir? Wala nga naman, yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh.
Ano ito? Nasaan yung release na nakalagay Ay, dyan? nasa kanya po lahat. Hindi po, yung envelope po, lahat po. Pati po Ito, yung please release the ulan. for the truck with plate Yan na po yung number. ipapakita niya. Tapos natawagan na rin po yung sa towing, sa impounding, Sige. yung head po no na i-ano na po. Thank you, ha? Thank you. Ano kayo, overtime? Or 24 oras kayo? Okay. Okay. Okay, thank you. Let's go. Ba't ka pinababalik? Sino ba? Ayaw ko kami pinya, kanina pa ako kami rito. Kanina pa ako kami alas 10. Ayaw ko. Kung nakakamatay ang panalangin, marami nang dito. Grabe ko. Pangatlong balik na ko namin. Friday, nandito na kami. Monday, nandito. Abuso yan eh. Alam mo bakit? Tumirik yung truck. No? Sabi, dapat daw, siguraduhin mong okay ang truck. Sino siraulong businessman at driver gusto na tumirik ang truck? Pangalawa, hindi kaya ng towing truck nila. Ay, trabaho nila yun eh. Tapos, dapat daw, gawan nyo ng paraang i-pull out. Magawa ko. Di, mag-resign na sila sa trabaho. Di ba? Alam mo, hindi naman ako nagyayabang kung ako nasa posisyon. Hindi lalampas ng 3 months. Mariresolve ko yung problema. Kukuha ko ng tow truck, malaking truck. Di ba? Binawasan ang buhangin yung truck nyo dahil hindi raw kaya. Mali yun. Wala yun sa SOP. Tapos sinila. Mga more or less 500 meters. Dahil hindi nila kaya. Kinabukasan nung nagawa, gawa na, inimpound pa. Tapos, pabalik-balik yung driver nyo para sa sinasabing clearance, wala daw yung peperma. Wala dito. Yun yung mali eh. Dapat pag ikaw ang boss, pag umalis ka, bigyan mo ng authority kahit yung janitor mo. Bigbat sabihin, pag wala ka, hindi na gagalaw ang kusina mo. Walang public service doon. Yan ang problema eh. Maraming matatalino, hindi ginagamit ang talino. Ang public service, simple. Una, may palisiya, may ordinansa, may guidelines, ipatupad mo ng tama sa pinakamabilis na pamamaraan. Magawa mo lang yon, mabuting public servant ka na. Hindi mo kailangan magpamerienda, magpakape, yung tamang trabaho lang. Isipin mo, 1 linggo na pala. Napilitan pa akong makialam. Buti nga naman, tulungan nyo kami. Kung hindi ko, balik-balik na naman ako kami. Ngayon, pag hindi ginagawa ang tama, kahit malinis kang mag-isip, mag-iisip ka, gusto suhol. Sabi, marami daw truck na nagsasabog-sabog ang buhangin. Ay kung totoo man yun, wala kayong kasalanan. Kung kasalanan ni Pedro, ni Juan, hindi kasalanan ni kung sino man yun. Anyway, sabi ko nga, kung namamatay ang panalangin, marami nang hindi bale, church to experience. At wala namang permanente sa mundo. Tayong lahat ay temporary. Yung masasama at hindi ginagawa ang tama, temporary din lang eh. Ang mahalaga na lang, hindi tayo abusado. Ginagawa natin yung alam nating tama na makakabuti sa kapwa. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan eh. Kawawa talaga kayong mga taga-probinsya. No? Nakita niyo yung problema? Ako, honestly, kuya, hindi ko kailangan pumasok sa politika. Napilitan lang ako
Kasi nung nag-retire ako, huwag na daw ako makialam dahil retired na ako. Ibig sabihin pala, kahit mali ang ginagawa ng iba, dahil retired na lang ako, wala akong pakialam. Oh. Kaya ako, niloob ng Diyos sa suporta ng taong bayan, ang One Rider Party List, nakaupo sa Kongreso. Oh. Kailangan pagpatuloy ang advokasya. Kasi wala namang magtatanggol sa driver na katulad mo. Oh. Pero alam mo ba kung gusto mong mabilis? Yung totoong nangyayari, mag-offer ka ng suhol. Oo. Uupo ka na lang. Hindi, yun ang totoo. Kung ikaw ay corrupt, simple lang. Boss, ano bang maganda dyan? Tulungan niyo na ako, mas kami ng bala. Sige sir, upo lang kayo dyan. Tatakbo ang papel. I-deliver sa'yo. Pero, maglalagay ka. Hindi pwede yun. Kung hindi kayang gumawa ng tamang servisyo, mag-resign na lang. Diba? Anyway, lahat naman may hangganan eh. Hindi lahat ng bagay permanente. Diba? Panahon yan. Basta tama, pwede tayo makipag-away. Pangalawang beses yung nakaming natulungan. Yung una, yung timbangan doon sa Saragosa, pinuntahan niya itong sa Saragosa. Dalawang timbangan. Isa sa... Yun naman timbangan dyan sa index. Sa North. Yung timbangan naman sa North, pag tinimbang, overload raw. Binawasan, tinimbang, tumasan timbang. Binawasan, tumasan timbang. Sabi ko, dagdagan yun na lang, mga bababa ang timbang. Tapos, technically, napatunayan natin, defective ang timbang. Kinausap ko si Secretary Bunuan ng DPWH. Maganda naman, inaksyonan agad. Pati NLEX, inaksyonan agad. Brothers, thank you Para may background. Patay yung secretary. Ito ang ano natin sabihin nyo sa mga tropang negosyante. Pag may problema, huwag mag-o-offer ng suhol, patigasan. Sa sasakyan nyo? Ay, meron po. Ay, may lakad pa kami.